kinabahan kasi biglaan ito eh. Pastor Romain, salamat sa invitation and opportunity na makashare ng word dito sa church mo sa KTTM. Amen. And salamat sa mga kapatid na nag-serve sa amin kanina. Tanangalian, merienda. Mamaya naman. At meron pang kape. Mamaya. Amen. So, praise God. Andito rin si Pastor Felix. Sabi nga nakahapon kahit na may trabaho, pero andito pa rin yung puso. Amen. Ipag-pray nyo kami bukas. Sabi yung mga 11 siguro or 12 ay papunta kami Bacolod with Pastor Enrique Graho and Sister Puri, Pastor Sister Imba, and Pastor Joe, Sister Edna, and Brother Kid. We will be representing you. Amen. Amen. Kung ano ang blessing na madala namin doon at matanggap, kasama kayo. Amen. Kasi this is a body ministry and we believe na ang Diyos ay kumikilos. Amen. Through the ministry and it is not a one-man ministry anymore, kundi isang katawan na ito. Amen. So, praise God. Medyo mag-isimula tayo na mga kapatid. Hindi ako makaalis dito sa thought na ito about the year of the great jubilee. Amen. Hindi makaalis, Pastor. Tinatry ko na ibahin naman. Pero sabi ko, sabi ng pinag-usapan kanina, and sabi nga ni Pastor Ising, this is the year 2013. Amen. Praise God. So the year of great jubilee. At gusto natin bigyan ng pansin yung triple conjunction. Amen. Triple conjunction. So, simula tayo by our gusto ko po lang dali na hindi ko Nakikita mo ba? Nakikita mo yung nasa harapan? Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo? Sure. Diretso ko muna dun sa yan. Hindi kasi naayos mo siya kanina. Pero the Great Jubilee ay ibig sabihin ito 50 years. Amen. At yung ating calendar noong February 1963 ay yung February 28 ay ito ay Thursday. Tama? Amen. Thursday, February 28. And so, ngayong 2013, yung ating calendar is the same. Yung February 1963, February 2013. Yung 28 naman ay Thursday din. Amen. At the same calendar. Amen. Kaya yung January 1, the same calendar din. So we have a whole year of 2013 na lahat ay Jubilee. Amen. Hindi lang February 28, March 17, March 24, opening of the seals. Lahat yun ay sinelebrate natin sapagkat wala namang ibang taong pwedeng mag-celebrate at makaunawa ng lahat ng mga bagay na ito. Noong February 28, si Brother Parnell ay nandoon sa kanyang church at habang binabasa niya yung scripture sa Isaiah 61, the same scripture na binasa ni Jesus. Amen? At ang nagbigay sa kanya ng scroll yung rabbi, isang pare. Amen? And in the time of Brother Branham, amen, sabi ni Jesus, this day, this scripture is fulfilled. Nagalit sila eh. Ibig sabihin, siya yung fulfillment ng scripture. Amen. Si Brother Branham din, while preaching the message, birth pains, amen, binabasa niya sa isang bagong Bible yung kanyang scripture, hindi niya makita. And then isang pari, si Reverend Stanley, ang lumapit at binigay yung kanyang Bible kay Brother Branham. At sabi nung pare, son, huwag kang masyadong
manervyos. Right. Because God is fixing to do something. Hindi yun na-realize ni Father Branham until matapos na yung preaching and then nung pauwi na sila, na-realize ko. Kasi yung scripture yung binabasa ko, narito ang isang pare, ibinigay sa kamay ko yung Bible, binasa niya, and then ibinalik niya. Amen? So in 2013, February 28, 2013, si Father Parnell nandoon din sa kanyang tabernacle. Amen? At binabasa niya yung Isaiah 61. The same scriptures. At hindi niya magustuhan yung kanyang Bible. Kaya sabi niya, hindi ito ang gusto kong basahin. So itinabi niya yon at narito si Father Jerry Allen. Tumayo, dinala yung Bible sa Father Parnell. Dito mo basahin. Amen? At first, hindi na-realize ni Father Parnell. Pero after several seconds, habang binabasa niya yon, makikita mo sa video at sa boses niya, halos tumulong na yung luha niya. Realizing kung ano ang ginagawa sa oras na yon, that God is fulfilling His word, pwede natin sabihin, this day, that scripture is fulfilled before our very eyes. Amen. What scripture? The third coming scriptures. Mga kapatid. Kaya, February, noong 1963, namatay yung Pope. Noong 1963. Amen. After na mag-appear yung cloud, namatay yung Pope. So, in 2013, yung Pope nag-resign. Anong araw? February 28. Bakit February 28? Para makita ng buong mundo ang realization ng 50 years jubilee natin. Buong mundo ang nag-rejoice. Amen? Nung magkaroon ng bagong papa, while they were waiting for the white smoke doon sa Sistine Chapel. Tama ba? Sistine Chapel, kasi galing ko sa Catholic Church eh. Alam ko yan, yung patagal sa aming tinuturo ng mga pare yan, mga madre. Pag puti na yung usok, may bagong papa na. Sistine Chapel, nakaabang sila. Why? Meron tayong smoke. Amen? Yung smoke galing sa Tucson. Amen? Arizona, meaning sending a message by a smoke. Amen? Praise God. Ano yung smoke natin? Yung lang, smoke. Amen? Na nagpapatunay, mga kapatid, na narito na si Lord. The Supreme Judge. The only potentate. The Alpha and Omega. White wig meaning the Judge. Dumating siya noong 1963, sabi ko niyo nung mga minister, walang nakaunawa. Amen? Kaya sabi ni Father Branham, I know you don't get it. Hindi naman sa congregation niya. But sabi ni Father Parnell, but today, February 28, 2013, I can declare that you get it. Amen? Amen? Nakuha nyo ito, naunawaan natin, kaya tayo ay puno ng inspiration. Amen? Naglilingkod sa Diyos, understanding our day and its message. Amen? February. So 50 years. Amen? Namatay yung Pope, 63. Tapos, nagpalit ng Pope. Kasi sabi doon, no other potentate. Hindi tatanggap ang Diyos ng instead of the Son of God. Or any potentate, or any power. Sapagkat isa lang. There's only one God. Only one King. Amen? At sa kanyang pagbaba, amen, ay, sabi nga doon, binuksan niya yung seals, and then we entered into the third coming. Amen. Now, nasa third coming na tayo, sabi ni Pastor Isay. Now, we are not building a body, but the body is already here. Amen. Hindi na sa atin mga bagay na future events. Lahat ng iyon ay narito na. Lahat ng bagay, mga kapatid. Because, when you receive the Lord Jesus Christ, He is the perfect
realization of all the types and shadows. Yun ang tinanggap natin mga kapatid. So now, pupunta tayo sa ating scripture. Amen? Nung February 17, meron din gawain si Brother Parnell sa church nila. That was a Sunday. Tapos, nung 24, Sunday din. Amen? At the opening of the seals. So lahat ng ito ay tumutukoy ng 50 years. At alam natin ang 50 years means jubilee. Means freedom. Amen? Mamaya, i-discuss natin yon. So, sa scripture mo tayo. So, sabi ni Brother Parnell, we are now 50 years after the cloud. Amen? Sabi niya, so what? What's next? Amen. Ano naman kung 50 years na tayo after the cloud? What's next? Amen? Ano daw yung kasunod? Ano daw yung ating gagawin? Ano yung ating direction? Ano ang ating inspiration? Hindi tayo tinawag mga kapatid just to go to church. Although, gusto ko yung pumunta sa church. But we must have a direction and understanding of our inspiration. Amen. Makita mo rito mga kapatid, sa message ni Brother Branham, sabi ni Brother Parnell, tatlong messages yun. God's power to transform, then thirst, then the power of transformation. Isiningit ni Brother Branham yung thirst, sapagkat sabi niya, yun ang paraan para ma-transform ka. Kung ang mga tao ay nagda-thirst, kung ang mga tao ay nagugutom, kung ang mga tao ay naghahanap. Amen. Sabi sa Bible, sabi ng Diyos, narinig ko ang mga hinaing ng aking bayan. Nung narinig ng Diyos yung hinaing, nung narinig ng Diyos yung kanilang thirst, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng isang propeta. The same thing today with us. Kung hindi tayo naghahanap, hindi tayo nagda-thirst for this message to be fulfilled, hindi ko papadala ng Diyos ng tao. At yung tao na yun tayo. Because nagda-thirst tayo. Gusto natin malaman kung ano. So, ang message niya mga kapatid, mabigat yung sa God's power of transformation. Because yung scripture niya ay Romans 12:1. Amen? Lahat ay familiar dito. Sabi ng scripture, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Yun yung ating pinupuntirya. Are you thirsting for a living sacrifice? Nag-thirst ba tayo? Or hindi? Okay lang. Pwede na. Okay na yan. So, kung hindi ka nag-thirst, hindi ka ng Panginoon. But, ang hiningit dito is presenting our bodies a living sacrifice. Bakit mga kapatid? Because this is the 50th year. At sa 50th year mga kapatid ng Jubilee, dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. It's either you receive the message or you reject. Amen. Amen. So, kung ito ang 50th year, and Brother Parnell took the book at binasa doon mula sa Isaiah, so ano itong kapanahonan natin? This is the day of judgment. This is the day when the judge came. Ano ang ating existence? Bakit tayo narito? For judgment. Our lives speak louder than our words. Amen. Alam niyo ba kung bakit sila hatulan? Because may isang Pastor Philip na naglalakad dito. A man with a message. Isang sister na naglalakad dito. A woman with a message. Kaya yung opening pa lang, mabigat na eh. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Amen. So, dito na tayo sa be not conformed to this world. Sabi ni Father Panel, ang salita ditong conform ay isang masamang salita. Masama ang meaning. Because, be not conformed to this world, but be ye transformed. Amen. Ang gusto ng Diyos sa atin, mag-transform tayo. Not to conform. Kasi pwede daw tayong mag-conform. Pwede tayong mag-conform sa preaching ng isang pastor. Magpaba kayo ng buhok. Magpalda kayo. Pwede kang pumasok dito, magpaba ka ng buhok. Nagpalda ka. Amen? And, you're just conforming. Nag-conforming ka sa gobyerno. Bumoto ka. Amen? Nagbili ka ng sedula. Hindi mo nilabag yung jaywalking. Pero, that's conforming to a church. Amen? Pero sabi doon, wala yung buhay. Napilitan ka lang. Pumasok sa pulmahan of the third coming. Natakot ka dahil yung pastor nagbabantay. Amen? Or, si pastor, i-preach to pag Sunday, pag nakita mo ng shorts. Teka muna, ba't napunta naman tayo sa shorts? Di ba pinag-usapan natin yan? Hindi, papaunawa. Amen? Bakit? Because, judge tayo sa lupa, at sabi doon kanina, ni Pastor Rising, the first thing that we should do is to set our house in order. Amen. Hindi na ito yung, well, okay lang. Pwede na yan. No, hindi yan pwede. Set your house in order. What house? This house. Itong bahay na ito wherein the word man and the flesh man ay meron silang harmony. Setting your house in order. Paano mo sila i-advance kung ang buhay mo hindi nakaset? That's right. Amen. Kaya hindi ito isang message, mga kapatid, na fly by night. Hindi ito message na okay lang. Matutuhanan ito. Meron talagang mga tao sa lupa that will present their bodies as a living sacrifice. Amen? Sabi doon, but be ye transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Father Panel doon sa kanyang The Power of Transformation Part 2 o Part 1. Sabi niya, marami na mga believers ang saved. Marami sa mga believers ang baptized ng Holy Ghost. But not all have renewed their mind. Pwede ka palang saved. Pwede ka palang baptized ka ng Holy Ghost. Pero kung hindi ka mag-renew ng mind, hindi ka na-transform. Kailangan dito ang pagbabago ng isip. That's right. Kaninong isip? The mind of Christ. Amen. It's the mind of Christ, hindi yung conforming with the world. Tama? Or conforming to church norms and doctrines. Kung napilitan ka lang, paglabas mo rito, dahil hindi ka na-transform, babalik ka doon sa sinuka mo. Ang message dito, mga kapatid, is a powerful message. Kaya nga, ang message is the God's power to transform. It is God's business to transform you. O, ipahiya natin sa Diyos, sabihin natin, mahina ang Diyos namin, hindi ako kayang i-transform. Tama ba? Now, yun ang unang message, God's power to transform. Bakit? It judgment. And judgment must begin in the house of God. Hindi pwedeng magmula doon sa iyo muna. Set your house in order. Para maging ang testimony, you become a living sacrifice. At pagkatapos, you are acceptable unto God. And that is our reasonable service. Amen. Diba? Itong scripture na ito, I believe, pagkikising sa atin. Amen. Na ito
itong third coming, hindi pa tulad ng second coming. Na yung second coming, mga kapatid, pagod na sa second coming. 2,000 years na sila. Halos wala na silang magawa, wala silang mission. Doon sa amin, yung Baptist Church doon, katabi lang namin, biglang dumami yung tupa. Alam niyo kung bakit? Nagpapaaral. Ganun kabigat ang labanan. Paaralin ko ang isang anak mo sa college, lahat kayo magsimba. Pag hindi ka nagsimba, tatay ka, putol. Pati mga bata. Tinalo kami itong biglang laki. Amen? Ganun na ngayon ang gospel. Kasi pagod na sila sa second coming. Wala nang buhay sa kanilang puso na nagmo-motivate sa kanila, nagtatransform sa kanila, na gawin na ang kanilang paglilingkod ay holy and acceptable unto God. Ganun na kabigat, mga kapatid. Kaya kung matapatan ka dyan ng end-time message at nagpapaaral din, kawawa yung mga ubusang tupa mo, pastor. Amen. So, be not conform, but be transformed. Tingnan natin, sinabi ni Brother Panel. This is about compromising. Ganito daw yun, sabi ni Brother Panel. Ito mga kayo. Panel spoke ito mga kapatid. Sabi niya, Satan's way is to fight you intellectually until you give in. Compromise, deform, and slowly give up. Hindi ka naman mamadali sa tanas. Sino sa tanas yan? Your human spirit. Hindi ka sabi doon, slow killing. Strumming my pain. Killing me softly. Mga kapatid, unti-unti lang pagpatay. Hindi naman kagad-agad, bigla kang ganon. Wala eh. Unti-unti ka lang muna, gagawin mo, you give in. Bibigay ka. What? To the pressures. Amen? Kaya gusto kong kausapin dito ang congregation. Do not bring your pastor to a pressure. Yes, amen. Maski mayaman ka, deacon ka, trustees ka, huwag mo siyang ilalagay sa pressure. Because, baka makakompromise si pastor. Tama ba? Yeah. Amen. Huwag mo siyang ilalagay sa pressure. Why? Because, kapag ang congregation naisip nila na sila ang may upper hand at sila ang may ministry kaysa pastor, pag napalitan na, i-give in yung pastor. Amen. Isang halimbawa, may isang mayaman, pagkatapos magsalita sa pulpito against yung tripits ng pastor. Sa palagay ni Kaya, sa kasunod, mag-preach pa yung pastor. Maaaring hindi na. Maaaring dadahan-dahan. Sino ang gumawa sa pastor na yun mag-compromise? Kayo. Inilagay niyo sa presyo. Dahil kung minsan ang pastor nagmamahal. Hindi lang naman pera eh. Nagmamahal siya. Kung minsan gusto kong alalayan, kung minsan gusto kong abutin. Pati siya na sumasok tuloy. In what way? Na i-compromise niya, na deform and slowly give up. Ngayon, one starts out saying, I stand for the word and fight to death no matter the odds. Because I love the revelation of Jesus Christ. Ganun din kung isa ng isa. Pastor, gusto ko, ibibigay ko ang buhay ko. Lahat. Dahil mahal ko ang revelation of Jesus Christ. Mahal ko ang third coming. And then, the battle wears day after day. Araw-araw ang battle, hindi lang isahan. Night after night. And your tenacity, your inspiration in the God slows as the fire dies down in the engine. Bakit po dinadala ang mga quotation na ito? 50 years eh. Akala ko ba mature tayo? Pag hindi ka pa mature, then hindi kita kakausapin ng ganito. But because we are all matured, ito na dapat ang usapan. Tama. Dahil
While strong meat belongs to them that are mature. 50 years na tayo mga kapatid. Amen. Sabi dito, then your desire changes. Dati puspos ka, ibibigay ko ang buhay ko sa third coming. Then your desire changes. And you want to become neutral. Pag neutral, tumatakbo ba? No. Hindi. Hindi naman umaatras, hindi naman umaabante. Neutral. Take no side. Wala ka ng side ngayon. Tama? Hindi mo na matayuan talaga. Wala ka ng side eh. Declare that there shouldn't be a fight. Okay, huwag tayo. Let's respect. Yung topic natin kanina. Respect one another. Walang fight. Your tired, compromising heart has been too much. And it says, yes, we're all brothers. We all believe the same message. We should all love one another. Diba? Dahil napagod ka na, ayaw mo nang mag-take sides, ayaw mo nang magsaway, ayaw mo nang sabihin ang katotohanan, Right. sasabihin mo lang, let us love one another. Amen. Diba? Yun ang kwan ni Balaam. Right. Amen? Right. Sabi dito, and then the directive words come from God to you. Go ahead, take that road if it's your desire. You know, kahit yun ang desire mo, wala nang fight, wala nang stand, wala nang pagsabi ng katotohanan, mga kapatid, because that becomes your desire. Because your desires change, sabi ni Brother Panel. Ano mangyari? Maririnig mo sa Diyos na sabihin, go ahead. Sino nagsalita? Diyos din. Tama ba? Narinig ko niya sa word man, go ahead. Okay? And you feel good about it. Sabi sa'yo, go ahead eh. Yes, feel good about the fact that God told you to go that route. However, remember this, Balaam, God does not change His mind about His word. Right. Hindi nangangahulugan. Sinabi sa iyo ni Lord, go ahead, mag-compromise ka. The worst thing that we can do is to compromise. Because, pag nag-compromise na itong 50th year jubilee natin, anong mangyayari sa second generation? Amen? Right. Kung ang palda natin ay kasing-iksi na hanggang dito, ano ang palda ng next generation? Dito na. Tama ba? Ganon. Kasi, papa-worst yan eh. Hindi tayo nagbigay ng tamang example. Hindi tayo tumayo sa dapat tayuan. Na-compromise natin. Napagod tayo sa laban. Amen. Give up mo. Naging neutral. Amen. So, anong ibibigay natin? Wala. Wala na tayong testimony. Ang next generation, mga kapatid, magiging worst case natin. Amen? Magiging worse. So, ano yung nangyari? God does not change His mind about His word. He told you to put armor on because He expects you to fight. Kaya hindi ito picnic, mga kapatid. Hindi ito church. But this is a fight. Na meron tayong ipinaglalaban. Sabi niya, neutrality, compromise, and cowardice has no place in the kingdom of God. Praise the Lord. We are free. Hindi tayo mag-compromise, hindi tayo mag-neutral, at hindi tayo duwag. Ganon tayo katapang ngayon. In the 50th year, especially na ito yung time ng judge. Amen. Praise God. So makikita natin dito, yung message, mga kapatid. Amen. Wala na ditong neutrality, compromise, and cowardice. So sabi ni Brother Parnell, sa 50th year, okay, nag-enter tayo into a triple conjunction. Ano yung triple conjunction? Yung dalawa o tatlong heavenly bodies ay nag-isa sa isang house. Right. Mga kapatid. So, sa panahon ni Brother Branham, alam natin na yung prophet ay nasa Aries. I am.
Ano yung kanyang birthday? April 6. 6, 1909. So, Aries siya. Tama? And then, yung church ay nasa Cancer. Right. And then, yung sun ay nasa Pisces. Mga kapatid. Kung makikita natin dito, ay yung kanilang communication ay may anggulo. May angle, may 90 degrees. Ito siguro 95. Ito angle din to. Yung communication, mga kapatid, may static. Amen. Sa halip na mapakinggan mo yung message na clear and concise, meron alam niyo ba, pinagbanggaan doon sa Amerika na aeroplano, jumbo jets, dahil sa static sa communication. Dahil sabi ng tower, sabi ng van, prepare for, flight, for takeoff. Sabi niya, yes, preparing for takeoff. Sabi niya, asking for admission for takeoff. Sumagot yung, okay. Pero hindi niya narinig yung, gano'n na eh, okay. Tama? So, hindi niya naintindihan nung biglang inirangkada yung aeroplano. Pagdating dun sa end ng runway, may taxi pa lang pa. Jumbo jet. Banggaan sila. Why? Because of a miscommunication. Dahil merong static, dahil may mga anggulo pa. That's why yung church, hilong-hilo. Meron tayong prophets na kumakanta ng I believe, only believe, all things are possible. Only believe dahil nasa Pisces yung sun. Amen. Pero yung church, nasa Cancer. Amen. Yung church, ang kanyang character is I feel. Tama ba? Right. I feel. I feel na ang pastor ito mahinang mag-preach. I feel mas maganda yung kabilang church. You see? Lahat hanggang ngayon, dala-dala pa ng ilan, may hangover pa doon sa cancer, AIDS, because they go by feeling. Nasaktan ako, pastor. Nasaktan ako sa iyo, preaching. Hindi ako magbibigay ng tithes. Amen? Pasensya na mga kapatid. Ganun lang ako mag-preach eh. Pero hindi ako ganito. Ganun lang talaga. Hindi ko talaga maiwasan eh. Pag hindi ko i-preach sa ganun, wala akong i-preach sa inyo. Sabi ni Father Mulo, Brad, pag pinigilan mo akong i-preach yun, wala na akong i-preach. Sabi nga, Pastor Mulo, lagi ka nagpapatama. Tama. Hindi naman sisters and brothers ang pinapatamaan. The human spirit. Amen? Alam nyo, kailangan marunong kayong tumanggap ng patama. That's right. It is time that the church should mature. Amen. Kailangan ngayon, hindi na by feelings. Amen. Ilan sa inyo ang nagsimba ngayon by feelings? Okay, kasi na-invite ako eh. By feelings. Amen? Kung ilan sa inyo nagbibigay ng tithes by feelings? Hindi na by feelings ngayon. Sapagkat nag-move na ang church from Cancer, mga kapatid, yung Pisces, nag-move na sa Aquarius. Tama? Yes. Yung prophet sa Aries, naging Aquarius. Sino yung prophet sa Aquarius? Pati partner. Yes. February 8, Aquarius. Yeah. And then the church, nag-move na from her feelings to her new character, I do and I give. Amen. Amen? Iba na ang character nito kaysa dito. Amen? Hindi na siya by feelings. Hindi niya na iniisip na, well, hindi ako nabubusog. Alam niyo mga kapatid, may kumakain. Full course menu. Hindi mabusog. Alam mo kung bakit? May problema siya. May stress. Kain na kain, hindi mabusog. Why? Because hindi tayo nag-trust sa God-given ministry
na ibinigay sa atin ng Diyos in our locality. Masyado kang nahinaan kay Pastor Philip. May break pa nga ako noon eh. Sa kanila. Nung sabi, Pastor, hindi ako nabubusog sa preaching mo. Galing dun sa Ligaw. Siguro, tinuro ako sa feelings. Kasi galing din tayo nun sa cancer AIDS. Galing din ako dyan. By feelings. Alam niyo kung by feelings lang, hindi na ako punta dito. That's right. Bago din. Pero ba't kayo nag-sacrifice? Because, naglipat na tayo into the triple conjunction. Sa Aquarius, lahat doon, the prophet, the church, and the son. In one room, in one house, for communication. Kasi ang communication natin ngayon, aside from taking our message from Leo, kasi yung lamp naging layon, di ba? At straight na yung communication natin, Aquarius, Leo, I will, sabi nga nila, I will do and I will give. Nandun tayo sa isang house, na yung house na yon ay walang static because we are traveling like a thought. Sabi ni Father Padel, itong mga internet, itong yung mga gadgets na ginagamit natin, speaks of our revelation. Hindi na kasi tayo sa horse and buggy. Kagad-agad, andyan yung mensahe. Because yung message, mga kapatid, within the tree, hindi ka lumabas ng house. Katulad dito, yung ating message ay very clear. Hindi kayo sa kabilang room. Amen. Hindi katulad ng yung ating cellphone. Sabihin mo doon sa kabila, sister, ang ganda mo. Tapos parang pinatulog sa kaibigan mo. Ganda? Pero tutuwa ka naman, oh. Eh, sa kabilang room ka eh. Natanggap mo yung text. Kung minsan natanggap natin yung doctrine. Natanggap natin yung mga bagay, pero yung pinaka-essence ng message, hindi natin makuha kasi malayo pa tayo doon, hindi tayo nag-triple conjunction, o hindi pa tayo umahakbang doon because hindi natin pa naunawaan. Amen? Direct communication na. Amen? Traveling like a thought. Wala nang hindrance. Sabi ng mga pastor, clear message. Sabihin natin kung ano yung mensahe. Clearly. Mga kapatid. Amen. Sabi doon sa The Art of War by Sun Tzu. Amen. Sabi doon, kapag ang message ay clear at yung subordinate ay ibinigay ng clear at yung mga tao ay hindi sumunod, ang may kasalanan din mga tao. Yeah. Pag naman yung message ay hindi clear to subordinate, sa mga mga tao hindi susunod, ang may kasalanan yung second in command. Tama? Sometimes it's the second in command. Kasi merong clear message yung pastor, yung second in command, dumaan pa sa mga static. What's my point, mga kapatid? Time of maturity. Time of receiving correction. Hindi nawawala ang correction, mga kapatid. That's the main ingredient ng truth, ng change. Take correction away, wala kang change. Amen? Yun yung pinaka-essence. So, ano nangyari? May straight communication. Alam niyo ba si Beethoven? Yung magaling, si Mozart, si Beethoven, German pianist. Amen? Alam mo, hindi siya kapag-asawa. Kasi wala siyang cellphone. Ang point ito yung communication. Sabi sa kanya ng minamahal, love, my love, magkita tayo dito. Pag hindi ka dito nakipagkita, that means you are not interested. Wala na, alis na ako. Si Beethoven, takbo ka agad, sumakay sa karetera.
napalako yung kanila. Sige, wala siyang cellphone. Kung meron mang telegrama, sabihin, tatay, patay. Pilipin lang. Kasi yung communication, Yeah. kasi malayo tayo noon. Pero ngayon straight. Yun yung ating, yun yung quality, yun ang character of the age. Straight ang communication, kaya sinabi na namin kung ano dapat gawin. Amen? Dapat maging clear ang iyong message so that the people ay susunod dun sa message niyo. Amen? So, ano ang naging character natin ngayon? I do and I give. A double portion. Maraming mga believers, mga mag-sweetheart, nag-I do. Tama? You take this woman as your wife, I do. You take this man, I do. Pagkatapos ng I do, wala nang maibigay. Kinabukasan, divorce. Tama ba? Because ang mundo ngayon ay puros lang sa sarili, I do. Nakita mo yung divorce ng mga artista? Amen? Ayaw na nilang mag-sacrifice. Ayaw na nilang magbigay. Ayaw na nilang magbigay ng time. Konting effort. Ayaw na. Kasi ang gusto lang, prinsesa lang. Kasi susuyo-suyuin. Dapat niya ako suyo-suyuin. Hindi! Kailangan mo, ikaw din maglaba. Tama na? Kasi, to have a relationship, kailangan dalawa kayo. Amen? And yung church, yun na ngayon ang character mo, is to give. Because we are God's. Mga Diyos tayo. At yung pagiging Diyos natin, mga kapatid, hindi katulad kay Hitler at saka si Emperor Nero ng Rome. Sila, ang paniniwala nila, anak din sila ng Diyos. At sila din ay Diyos. Tama ba? Anak din sila ng Diyos at sila ay Diyos. Kaya anong ginawa nila? Pinapatay nila mga Kristiyano. They have so much authority. Yun ang gusto nilang pagiging Diyos with authority. Pero sabi ni Brother Branham that eternal life is living for others. Tama? Yung ating pagka-Diyos pala is when we live for others. Sabi ni Brother Branham, if you don't live for others, you don't have eternal life. Kaya sabi ng Pope, alam ko na yung Pope, may napasaya ka ba sa araw niya? Tama ba? Meron ka bang naibigay? Every sacrifice. Alam mo yung king natin? Ang king natin meron siyang heart of the servant. Kasi kung king siya, napuro silang, ayaw ng king na ganun. Pero I have known a king. Isa lang. Si Jesus. He was king and yet he died. He served the body. He lived for others. Amen. Kaya living for others is taking down all walls of partition. Inaalis na lahat ng walls. Amen. Because if you put walls, you are selfish. Ikaw lang. We are not building a church. A LTCM, a KTGM, and LCM. Hindi yun ang binibuild natin. We have already built a body. And this is the body. And we have that character of I do, but I give. Tama? Ano bang naibigay natin for the gospel? Amen? Praise God. So makikita natin dito mga kapatid, sa dedication noong 1963, God in Simplicity. Si Brother Branham, nando doon, opening the seals, bago niya i-open ang seals, ang message niya is God in Simplicity. Dito sa message na ito, bago siya nag-preach, nagkasal muna siya. Sabi niya, ginampalan ko lang ang aking duty na ikasal. Amen? To marry the groom and the bride. Amen? At sabi niya, dito sa church na ito, yung church ng Branham Tabernacle,
giniba yon at dinagdagan ng 30 feet. 1/3. A third coming Amen. nung kanyang church. Pinalaki. So what? Ano naman ba yun? Ang Diyos nangungusap sa pamagitan ng propeta. Amen. And then, He dedicated the most holy. Sino yung most holy? The white. Amen. Amen. At sa kanyang dedication, hindi niya dinedicate yung building. He dedicated the congregation. Sabi niya rito, Lord, Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word with all that's in us. Lord, the congregation and the people, they dedicate themselves this morning to the hearing of the word. Napaka naman natin. Have you dedicated yourself to the hearing? Yun ang dedication natin for the believers. To hear the word. Amen. Praise God. Makinig. Mukhang tatanong yata ako eh. Kaya doon sa message niya, the power of transformation. Ano yung preaching ni Father? Parnel. Ano yung kanyang verse? Ano yung kanyang Romans 1? Amen? Sabi doon, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power. Amen? So, para hindi ka maging ashamed of the gospel, sabi doon, we as ministers, nasa kamay ng mga ministers. Sino mga ministers ito? Nasa kamay. Dedicate ourselves to the preaching of the word. Wala nang ibang trabaho, preaching of the word. At dapat yung congregation, meron silang sensitivity to the Holy Spirit to support the preacher. Yun ang mahalaga ngayon. How can they believe except they heard it? And how can they hear except there be a preacher? Mahalaga yung preacher. Yun ang binibigay sa ating direction ng Panginoon to feed the preachers. Amen? To uphold, to encourage. Amen? To bring them to the mission. Sabi ko dun sa church namin, okay, sino sasama sa Barias? Taas ang kamay, lahat. Okay. But, lahat kayo kasama, yung preacher na iwan. Kanya-kanya ba, ano? Ito yung salamin ko, tapos, amen? Sabi ko, lahat kayo pupunta, yung preacher na iwan. Ito ang gagawin natin ngayon, magmula ngayon. Hindi ka magbabalot ng, ano yun? Ng mga gamit mo, hindi ka bibili ng isang gas, kung ano ba dyan, unless na siguro mo yung preacher pupunta doon. Anong gagawin natin doon? Magpipiknik? Yun yung kailangan. Amen. Marami nang sumama, yung preacher na iwan. Tama ba? Amen. Why? Because hindi natin nakita yung dedication na ginawa sa atin ng prophet, that as ministers, we are dedicated in preaching the word. Nakikita niyo ang kahalagan, mga believers, doon sa ministers. To be instant in season, out of season, reproving, rebuking, with all long suffering, as it's written there in the cornerstone from 30 years ago. Kaya hindi pa rin nawawala itong reproving, rebuking. Hindi pa rin. Alam niyo kung bakit nalasatan sa review? Kasi ginagawa. Subukan mong wag mong gawin, kahit anong review. That's right. Yeah, Hindi ka amen. makatawa dahil ginagawa mo. Amen. That's right. Sabi ni Brother Parnell, kung may pumasok ditong putulang buhok, baguhan, nakapantalon, papasukin siya. Pero kung 10 taon ng believer, putol pa rin ang buhok, nakapantalon, sa labas na siya mag-service. That's Sinabi yun ang right. prophet. Yeah, amen. Bakit? Just to show us a point Yeah. na hindi na ito gawang biro. We have already dedicated our lives. Wala na itong atrasan. Hindi na tayo tatalikod dito. We know our position. We have dedicated ourselves as believers in
hearing the word and as preachers in preaching the word. Amen. Amen? Kaya, sabi ni Brother Parnell, if you are a preacher at wala kang masabi, huwag ka na mag-preach. Sinasayang ko lang ang aming oras. Tama yun. Also, a warning to the preacher. Bakit? Kung hindi ka tinawag ng preachers, di umupo ka. Right. Send somebody that can preach. Send a missionary that can make the difference. Kaya sabi ni Brother Panel, many are called, few are chosen. Some packs their bag and went. Magaling lang mag-ipaki ng bag. Sumama na. Tama? Anong gagawin? So it is a holy thing, sabi natin, that the most important thing in our life is this message. Amen. Amen? Itong mensahe. So we have dedicated. Amen? So, then, yung message niyang thirst, yung kanyang scripture is Ezekiel 41. Ezekiel 41. Alam natin yung scripture ito, di ba? Afterward, he brought me again unto the door of the house. Yung Ezekiel 37, yun yung bones. Right. Amen? That's referring to us also, yung bones. Ngayon naman, may isa pang prophecy si Ezekiel 47. It's about the waters. Amen? And behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward. For the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from under, from the right side of the house, at the south side of the altar. So, under the right side of the house. Ano nangyari? Then he brought me out of the way of the gate, northward, and led me about the way without unto the utter gate by the way that looketh eastward. And behold, there ran out waters on the right side. And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured 1,000 cubits. He brought me to the waters were to the ankles. Alam natin ito, di ba? Then another 1,000 cubits from the ankle, sa tuhod, patapos sa thigh, and then yung last ay naging river. Di ba? And he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters were to the knees. Again, he measured 1,000 and brought me through the waters were to the loins. Afterward, he measured 1,000, and it was a river that I could not pass over. For the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed over. Amen. Sabi ni Brother Panel, ano itong tubig ito? Luther, Uncle, Wesley, ni Pentecost, amen, tayo. But now,